A blessed Tuesday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po ngayong July 21. Medyo makulimlim dito sa amin sa labas kasi mukhang uulan na naman. Ayan. Gayon pa man, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon muli na tayo ay gaganap ng ating morning devotion at pagpapatuloy sa ating nasimulan na topic noong July 1. Ayan. So muli, mapagpalang umaga sa ating lahat and nandito po tayo ulit sa Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Bago tayo magpatuloy, hilingin ko po ulit ang bawat isa na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat ulit sa oras na ito, sa pagkakataon na ito na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa kabila ng masamang panahon sa labas, kami ay may pagkakataon, Panginoon, na magkasama-sama sa technology, Panginoon, na meron kami ngayon, meron kaming kakayahan na kami ay magkaroon ng isang puso at pag-iisip, Panginoon, na magpuri sa iyo sa oras na ito. Hinihiling ko po, Panginoon, ang iyong gabay at presensya sa lahat ng mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito, na ikaw po nawa, Panginoon, ang kumilos sa buhay ng bawat isa at patuloy na magpalago sa aming buhay Kristiyano. Patuloy mo ring haplusin ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na ito'y mapagtagumpayan ng bawat isa, Panginoon, at patuloy na mapapurihan ka. Ama, ikaw po nawa ang manguna sa aming gawain. Gabayan mo po ako na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may kalinawan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nandito po tayo sa ating day 16, no? Ang title ng ating day 16 is Maging Liwanag sa Dilim. Ayan, Being Light in the Dark. Ayan, ngayon literally medyo madilim dito sa amin kasi sobrang dilim po talaga dito sa labas ngayon, no? Talagang parang bubuhos talaga yung malakas na ulan. Plus, itong bintana ko rito ay nasasaraduhan na ng mga dahon. Kaya mas lalong nagmukhang madilim, no, sa kwarto. Pero ngayon po ay 11 na, no. Kaya tayo ay magpatuloy sa ating gawain, no. Kahapon sa ating day 15 natutunan natin na ang pagiging asin, no, napakahalaga ng pagiging salt of the earth, o maging asin tayo, no, sa ating kapos, sa ating pananalita, no, magkaroon ng asin yung ating pananalita. Natutunan natin kung paano tayo nagbibigay, no, ng sarap or positibong impluwensya sa mga taong nakakasalamuhan natin, no, sa araw-araw. Ayan, mapagpalang umaga kay Ading Shirley. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. At ngayon naman titignan natin, no, kung paano tayo magiging liwanag sa gitna ng mga sitwasyong madilim o puno ng mga challenges. Basahin muna natin yung ating Bible verse na matatagpuan natin sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16. At ito po yung sinasabi. Maging gayon ang inyong liwanag sa harap ng mga tao, upang kanilang makita ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen, amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Kung ang asin ay nagbibigay ng lasa, ang liwanag naman ay nagtataboy ng dilim. Ayan. So, kahit madilim sa paligid natin, no, tayo ay may liwanag mula sa ating Panginoong Diyos, no, sa ating puso.
at sa kanyang mga salita na ating natatanggap ngayon, no, sa oras na ito. Sa mundo natin ngayon, maraming dilim. Ano ba yung mga dilim na ito? No, ito yung mga pagsubok sa buhay, minsan feeling natin wala tayong pag-asa, kawalang pag-asa, no? Pagkadismaya o mga sitwasyong walang malinaw na direksyon, no? Yun yung dilim, no, sa buhay natin. Pero ang ating quiet power ay ang pagiging light, no, o liwanag sa gitna nito. Hindi mo kailangang maging spotlight, no, na nakakasilaw. Anong ibig sabihin nun? Hindi natin kailangang yung maging maingay kumuha ng sobrang atensyon, no? Sapat na yung maging isang maliit na kandila tayo na nagbibigay ng pag-asa. Paano yung maliit na kandila? Sa iyong mga kaibigan, no? Sa kaya mong ma-reach, no? Hindi mo naman kailangang maging sobrang sikat na tao para makapagbigay ka, no, ng liwanag sa kapwa mo, no? Hindi mo kailangang maging isang sikat na influencer para makapag-encourage ka, no? Simple lang doon sa mga taong dinadala sa iyo ni Lord, no? Yung mga tao na nakakasalumuha mo every Sunday, mga kapitbahay nyo, mga kasamahan sa trabaho, no? Sapat na yung meron kang liwanag na na-share sa kanila, no, sa pamamagitan ng iyong caring attitude or pangungumusta. Minsan nga yung simpleng ngiti, no, ito ay nagbibigay liwanag na, no, sa isang tao na dumaraan sa mga pagsubok o mga sitwasyon sa buhay na naguguluhan siya, no. Minsan ako nga no, pagka halimbawa meron akong iniisip, no, pero biglang may bumati sa akin, ganyan, ate, kumusta? May nagkumusta sa akin. Parang nawawala agad yung focus ko, no, dun sa bagay na iniisip ko at nagkakaroon ng ng ibang light o liwanag sa akin, no. Napakalaking tulong nun yung may babati sa'yo at mangungumusta sa'yo. So, in that way, no, nagiging liwanag na din tayo. So, ang pagpapakita, no, ng kabutihan, pagiging tapat sa salita, no, yung honest na feedback natin sa isang tao na syempre yung may asin, no? Hindi porket naging honest ka ay wala nang panlasa. Alam mo yung salitang padaskul-daskul, no? Syempre masakit din yun sa tenga kahit totoo yung sinasabi mo, parang hindi malunok nung kausap mo. Kaya magandang magkaroon ng lasa, no? Yung magkaroon tayo ng asin sa ating pananalita, no? Para magsabi man tayo ng totoo, maganda pa rin, no, na pakinggan at mas iintindihin, no, nung taong kausap natin. Ayan. So, yun na nga, no, yung pagiging tapat natin at saka yung pagpapakita natin ng malasakit, no, sa gitna ng mga mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan ng isang kapwa natin, no. Yun, in that way, no, nagiging isang malaking liwanag na tayo para sa mga taong nawawalan ng pag-asa o ng hihina, no, sa kanilang pananampalataya o nawawalan na ng gana. Ayan. So, napakaganda na papaalalahanan tayo, no, sa araw na ito na meron tayong pagkakataon para maging liwanag, no, sa ating kapwa. Ayan. So, kahapon ang asin, no, yung sa ating pananalita. Minsan, no, balikan natin yung kahapon, no. Minsan naalala ko lang kasi ngayon napakahalaga yung nafi-filter mo yung sinasabi mo, no. At yung pagiging asin yun no, yung merong kang filtering system sa iyong pagsasalita, yung hindi lang biglang naiisip mo, sasabihin mo agad, no. So isipin mo rin ano ba yung tamang way na masabi ko ito. For example, no, meron kang nakitang hindi maganda sa kanya, no, and
gusto mo rin siyang mapaalalahanan na hindi maganda yan, pero baka itong taong to pagka nasabihan ko, sasama yung loob, no? Isang way para ma-filter natin yan is prayer, no? Ipanalangin natin, Lord, turo mo naman sa akin, bigyan mo ko ng wisdom na masabi ko ng tama yung dapat kong sabihin sa tao na ito. Yan. So, yun, no? Yung isang pagiging asin, yun yung kahapon. At ngayon naman, yung pagiging liwanag is the same, no? Kailangan pa rin natin ng gabay ng Panginoong Diyos. Hilingin natin sa Kanya na, Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng karunungan para makapagpadama, no, ng pag-ibig sa aking kapwa, no, kahit mga simpleng acts lang, no, magawa natin para makapagbigay good vibes ba, no, makapagpag-good vibes tayo sa ating kapwa. Ayan. At merong inspiring character tayo, no, nababalikan kasi dati na i-feature natin si Dorcas. Ayan, sa Aklat ng Mga Gawa, no? Kapitulo 9, versikulo 36 hanggang 39. No, diyan si Dorcas ay kilala sa kanyang mabubuting gawa, no? Mabubuting gawa at paglilimos, yung pagtulong niya, no? So hindi siya nagturo, no? Hindi siya nagturo nagturo sa mga malalaking entablado. Hindi siya naging ganun kaingay, kundi nagtahi siya, no, ng mga damit para sa mga byuda. Ayan. So, yun lang, no, ganun lang kasimple, no, yung kanyang ginawa. Kung titignan natin, no, siguro sa ibang tao parang talaga nagtahi lang siya, no, pero ang dami niyang natulungan sa atin, no, sa panahon natin ngayon. Minsan yung mga simple acts, katulad lang ng kumustahin mo, dalawin mo, yan. Ngayon, yung iba naman, minsan may expectation, no? Pagka dinalaw, kailangan may pasalubong. Ayan. Ngayon, kung wala kang pasalubong, at least nadalaw mo pa rin, no? Nasa tao na yun kung ma-appreciate niya yun, no? Pero sa akin kasi na-appreciate ko yun, yung mga ganong gesture, lalo na kumbaga hindi naman ako yung laging nakakapagbiyahe, no? So malaking bagay yung minsan nadadalaw ka, nakukumusta ka. At ngayon sa panahon ngayon, no, minsan hindi mo kailangan mag-travel, no? Mag-drop ka lang ng message, no, ng good vibes, o kumusta, na-miss kita, o yung mga ganyan, no? Mga bagay na simple na makakapagpadama tayo, no, ng pag-ibig at concern sa ating kapwa. Ngayon, eto si Dorcas, ano, yung kanyang liwanag ay ang kanyang hands-on service. Ayan, nang siya ay mamatay, si Dorcas, no, iyak ng iyak yung mga tao dahil nakita nila yung pagmamahal niya at sa pamamagitan ng mga gawa niya, no, na practical, yun yung mga mamimiss nila sa kanya. No, naalala ko tuloy si Mami, no, maraming tao, no, kahit hanggang ngayon maraming tao nakakaalala sa kanya, namimiss siya, no, pero hindi naman siya naging sikat na influencer o social media personality, pero still maraming tao nakakamiss sa kanya dahil nagpadama siya, no, ng concern, ng pagmamahal, no. Siya yung tao na gustong-gusto niyang nabibisita, no. Meron yung mga tao na ayaw niya na iistorbo, ayaw na, ay naku, pupunta si ganito, naku, anong ihahanda ko. Si Mami hindi siya ganun, no. Gustong-gusto niya, binibisita siya, no, excited siya na nabibisita siya. So may mga ganung tao, no, na nagpapadama, no, ng pag-ibig sa kanyang kapwa. So yung katulad ni Dorcas, no, yung kanyang liwanag ay hindi galing, no, sa ingay, kundi sa tunay, no, na pagtulong sa mga nangangailangan. Ayan. So ngayon, no, ngayong araw na ito, meron tayong hamon or in action challenge natin. Ang title nito is Spot a Need.
So, ngayong araw na to, maghanap tayo ng isang tao, no, sa ating paligid, or kahit hindi siguro sa paligid natin. Kasi ngayon, ano, napakadali nang ma-reach yung isang tao, no, through social media. So, maghanap tayo ng isang tao, pwedeng sa trabaho natin, sa bahay, kapitbahay, o mga mahal natin sa buhay, no, na mukhang pagod or stress, o parang nahihirapan, o alam natin, no, na nahihirapan siya. So, wag lang natin silang tanungin or kumustahin, no. Medyo gumawa tayo ng isang special na bagay para dun sa tao na yon. Kung ito ay nasa malayo, no, kumbaga hindi mo to nakikita, hindi ka makakapag-travel, pero alam mo na napapagod to, may pinagdadaanan, ano, gumawa ka ng special note, no, sa tao na to, not just a simple hi, no. Gawan mo siya ng isang sulat, no, na talagang mula sa iyong damdamin. Yan. Pero kung yung tao naman na to ay kasama mo sa bahay, mas madali mong magagawa, no. Bigyan mo siya ng special, timplahan mo ng special na kape. Ayan, pag uwi sa bahay. Ayan, o kaya kung kasama mo sa trabaho, no? Ano ba matutulong ko, no? Yung pagtulong, no, na sa isang task, malaking bagay 'yon, o pagbibigay ng sincere encouraging word. Ayan, yung kanina nga, no, na sinabi ko, maging liwanag tayo, no, sa araw-araw sa ating kapaligiran. So muli, napakagandang pinagbulay-bulayan natin, no, sa umagang ito. Ang pagiging liwanag ay hindi yan tungkol sa atin, no? Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa at lalo't higit sa ating Panginoong Diyos, no? Unang-una, no, pagpapakita ito ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos na para sa iba, no? Na ipinararating natin sa iba. Ito yung love ni Lord para sa inyo. So kapag pinili nating maging mabuti, kahit minsan mahirap gawin, no? Kapag pinili nating magbigay ng pag-asa, kahit tayo mismo ay nakakaranas din ng pagod, doon lumiliwanag yung presensya ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen, amen. So, napakagandang napagbulay-bulayan natin sa umagang ito, no? July 21. Muli, a blessed morning sa bawat isa. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay umuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, Panginoon, ng kahalagahan ng pagpapadama namin, Panginoon, ng concern at pag-ibig sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging liwanag kami sa lahat ng taong nakakasalamuhan namin. Ikaw po nawa ang magbigay daan, Panginoon, para makapagpadama kami ng pag-ibig sa aming kapwa. At Ama, patuloy mo po nawang basbasan ang lahat ng aming mga ginagawa at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, a blessed morning po sa bawat isa. Meron pa tayong kasama. Ayan, a blessed morning kay Sister Michelle Mendez Gloria. Ayan. Good morning sa'yo. Naku, naalala ko, meron pala akong dapat ipadala kay Sis Michelle. Sige, wag kang mag-alala, Sis Michelle. Wait ka lang dyan. Ayan. A blessed morning sa bawat isa at sa mga manunood din ng replay ng live na ito. Good morning po sa inyo, and to God be all the glory. Take care. God bless.